Bibles, Judges chapter 3, Judges chapter 3, verse number 3. 7, I'm sorry, Judges chapter 3, verse number 7. Ako na lang mubasa sama sa naandan. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and forgot the Lord their God, and serve Baalim, the groves. Kaning grove, it means the Phoenician goddess. No, Phoenician mo ni siya diha sa lugar sa Lebanon and Syrian coast. Sani siya ka Dios nila dito. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo Ginoo kanamo. Thank you, Lord, for all the people are now in this building of God to continue to worship you. Pinagi sa mong pagsimba sa Espiritu sa kamaturan, Lord. Ikaw mag-bless sa mata ko sa kanamo. Nakita ka sa among need spiritually. I pray, O God, ikaw magtagbo sa among panginahanglanon nga spiritual, Ginoo. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. You know, Lord, I'm useless. I'm nothing, O God, without your help. Ask the Holy Spirit to help me to deliver the message of God. In Jesus' name I pray, amen. Thank you. Please be seated. The message this afternoon, the apostasy. Now, apostasy means ang pagbiya diha sa pagtuo. No, ang pagbiya diha sa pagtuo. Kasagaran sa mga Kristohanon, kasagaran sa mga tao nga nibiya sa ilang pagtuo, sa akong nakita, sa ako lang tanaw, wala gyud tinuod maluwas. Usay mausab ang atong relihiyon pero wa kita maluwas. Yo, nagbaptis ka pero wa ka kasabot sa kaluwasan. And that's the reason why, because you don't have the Holy Spirit. Mo na nga mubiya ka, di na ka mubalik. Pero ang tinuod nga naluwas, pwede siya mubiya sa iyang pagtuo for a certain time. I believe because of the Holy Spirit nga mag-convict nimo, mubalik ka diha sa Ginoo. Na ako nakagikog nigbiya, wala na mo simba for 7 years. Can you imagine, for 7 years? I did not attend anymore a Baptist service. And then mo inom na kog beer. Di na ko mubasag Bible. 100% I denounce that I don't believe anymore the Bible. But niabot ang panahon nga diin kung magabi na mahadlo ko kayo. And all the verses of the Bible nga akong gi-memorize, nadumduman ako. Na-memorize na ko sa una, nadumduman ako. And I know that's the final kanang warning sa Ginoo sa akong kinabuhi. Na kung dili ko mubalik niya, God will take my life. Paunahon ako dito sa langit. So I knelt down dito sa tindahan ni Manny Greg. Di ako rin sa nahigda. I knelt down and I pray and I said, Lord, please help me. Gusto ko mubalik nimo. Pasaylo ako Ginoo. And then after siguro 3 days or 1 week, I nalimot ko pila ka days. Yato si Dr. Leo nang haranan ako kay akong birthday. Kay dunay nagsulti niya nga kana biya sa una si Badu. Wana kanang magdala nag Bible study. So, and then balik-balik sila nako, balik-balik. So sila ni Alan Yap, and then gikulog ko ni Alan og Bible study. No? Gikan pa ko sa inom og beer. Kuyog ko niya Bible study. Pag human, ingon siya, kaya itong kuyog karon sa una mo, wali ni. Muna atong padalon sa Bible study. Pwede, nagkuan akong singot, Pero maigsoon ko sa Ginoo, kung tinuod yung ka naluwas, mubiya ka, mubalik ra ka. Amen? But, our text speak about the steps of apostasy, which are the true in every age. In our text, it was Israel that took these downward steps. No? Ning abot ang panahon nga mga Israelinhon, dingbiya sila diya sa ilang pagtuo.
Unsa ka? Maybe doon ay pipila ka ninyo o usan ninyo, duha. The time will come, balik mo sa karaan ninyong simbahan. Magposisyon na sad mo sa santos, nothing happened. Hindi lang ang atong pagtuo, ato nang ikalimtan, ang atong nahibawan sa Bible. Og maunin siya karon ang akong giwali ninyo tungod kay nahitabo ni sa nasod sa Israel, no? Ang mga katawan sa Dios, una, they did evil in the sight of the Lord, og nalimot sila. They forgot the Lord their God and served Baalim. Nibalik sila sa pagsimbag mga Diyos-Diyos, no? So, ang mga katawan sa Diyos, hinay-hinay sila ng aming talikod sa tinuod nga Diyos. Posible na sa atong pagkakristohanon. Kung dili ta maningkamot by the grace of God sa pagtudlo sa atong mga kabataan, ang atong mga anak mobalik na sa karaang pagtuo. Mobiya sila sa atong pagtuo. Now, posible na natong mahitabo nga mobiya ta sa daan nato nga sa nining atong pagtuo, mobalik ta sa atong daan nga reliyon. Tungod kay atong ikalimtan ng Diyos. Tungod kay okay na ang ilang kinabuhi. Ang nasod sa Israel, siyang naglisod sila, nituaw sila sa Ginoo. Apan sa diyang nagtarong sila, gibless sila sa Ginoo. They built good houses. They have lands. They have armies, great armies. O nahitabo nga nisalig na sila sa kaugalingon nila. O gila nakita nga murag wala na sila magkinahangla Ginoo. Mao ni delikado usahay sa mga Kristohanon sa panahon nga gibless ka sa Ginoo. Sa panahon nga nasolba na imong problema. Daghan na kag kwarta, daghan na kag kabtangan, maayo nang imong kinabuhi, mayon ka pwede na wala ko'y Ginoo. Usa na ka kuyaw nga kasing-kasing sa usa ka Kristohanon. Ang atong kasing-kasing mahilayo na sa Dios. Muna usahay sa atong kinabuhi, di ta mahugtan og problema. God wants us nga moduol ta niya because our heart is deceitful. Ang atong kasing-kasing marupok. Ang atong kasing-kasing dautan. Busa, ang gusto sa Ginoo, if you want to be blessed more by God, the more God is going to bless you, the more you would come closer to God. Amen? Sa diha nga lisod pa ka sa una, karon gipanalangina na ka sa Ginoo, dapat i-increase nimo ang imong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Now, tungod kay okay nang ilang kinabuhi, nalimtan nilang Diyos, now, what are the three downward steps of God's people? O sa maning tulo ka mga butang ato ning bantayan. Nadiin, dili ta magbantay niini, moabot na ang panahon nga mopalayo ka sa Dios. Mobiya na ka sa imong pagtuo. Mura na kag Kristohanon. Amura na kag dili Kristohanon. Number 1, the defilement of deportment. Ang bati nga kinaiya diha sa atong pagsimba o pag-alagad sa Diyos. Na atong makita dinhi sa atong verse nga gibasa, and the children of Israel, Judges 3:7, and the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Now, the defilement of deportment. Ang bati nga kinaiya diha sa ilang nga pagsimba o pag-alagad sa Diyos. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. Sa mata sa Diyos, naghimo sila dautan. Pero sa ila, murag okay lang. Christian, we need to be careful. Sometimes sa atong mata, murag okay ra. Malita. Okay ra, nga di ta kasimba. Okay ra nga di ta makahatag sa atong tithes. But in the sight of God, they did evil in the sight of the Lord. Ang kinaya sa mga Israelites, wala na diha sa Diyos. Wala na sila kahadlok sa paghimog dautan. Sila okay ra ni. Musabot man ang Ginoo. Na-influence sila sa mga unbelievers
nga nagpalibot nila. Ilang gitanaw ang mga nagpalibot nila, they are worshiping idols. And then, sunod sila. Nagsimba sila sa mga Diyos. Christian, idols in the sight of God, it's just like worshiping Satan. Amen? Okay raman na, pastor. Kay mukaon raman ko dito. Pangayson ko sa Ginoo. There's no other, ang tanan nga idols mo sangko na dito sa yawa. So we need to be careful sa atong pagsimba. Usahay no, mamadlong ko kay magsimba ta na ako makitaan niya, magugay-ugay ug bata. You must be careful about your character. About how do you honor God? How do you respect God? Kaya na pagsimba nato, pagtindog ng uli ng uban, ganina dana po'y naguli sa bito second service ba ta o per service. Ay ko ako tong istoryahon ng uban mga driver. Pagtindog na ko mag-imbitasyon ng dito, nag-istorya sa gawas. Munim na hitabo sa mga Israelites. Sa una, grabe sila, they are behaved. Nakita sila sa mga anak ni Aaron nga gipatay sa Diyos tungod kay nagbugal-bugal sila during sa service. Do you remember? Nga nasunog sila, gisunog sila sa Ginoo. They used that strange fire nga wala gitugot sa Ginoo. Nakita sila sa mga tao, giunsa sila sa Ginoo sa diyang ilang ibugabugala ng Diyos. But during this time, hugaw na ang ilang kinaiya diya sa ilang pag-alagad sa Diyos. Okay na nila nga magkinabuhi sila nga dili Diyos nun. Wala sila kahadlok sa Diyos. Na-influence na sila sa mga unbelievers sa kalibutan. Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but you transform by the renewing of your mind, and you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Maigsoon ko sa Ginoo, dapat dilita mo conform, magpapariha sa kalibutan, the way nga musulti sila, the way nga masuko sila sa ilang mga kinaiya. Dapat ang atong kinaiya Kristohanon. Amen? Now, dili magpahambugay. Kung dili, ang gusto sa Diyos nga makita ang atong kinaiya nga Kristohanon. Letter A, the reputations of defilement. The children of Israel did evil. This statement is found some 8 times in the book of Judges. Kaning statement nga, did evil in the sight of the Lord. Kawalo ni na ito makita. 4 of these times, the word again. Again ba? Again. Mao lang gihapon is included in the statement. Repeatedly, Israel turned from the holy conduct to unholy conduct. This is where apostasy begins. Sige lang nilang gihimo ang di maayo. Okay lang nila nga di sila musimba. Okay lang nila nga maghimo sila og dautan. Nawala na ang ilang paglakaw diha sa pagkamatarong. Balik-balik na lang ang mga dautan nilang gihimo. Nahigugma sila sa kalibutan. And 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things of the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Imo ganing gihigugma ang kalibutan, the way they dress, the way they, ilang buhok, unsay sa kalibutan. No, do not love the world. Amen? Christian, importante kayo, bisan sa atong nawong, mahimutang blessing. Noon sila, pastor, unsam na akong naong, rugged, handsome. Duha na kaklaseng rugged, handsome. Nay handsome nga rugged. Handsome, rugged ang gisuot. Ang uban sad, disente pero rugged ang nawong. Rugged, handsome. Pala na, maigsoon ko sa Ginoo. O unsa ta nga klase nga pagkatao, apan maigsoon ko sa importante kayo nga blessing ta sa uban. Kung ang kalibutan mag-uso-uso sila, magbutang sila diri sa imong ilong, butangan sa nimo imong ilong. Ayaw. Amen?
Mga young people, show to them that you are Christian. Ug ang Ginoo, no, maghatag og panalangin kanimo. Pero wala na. Repetition na lang. Balik-balik na lang. Now later be the recognition of the defilement. In the sight of the Lord, oftentimes what is evil in God's sight, but it is not evil sa ilang mga mata. Para nila, ang immorality, dili sala. Pagkuyog sa simbag Dios-Dios, dili sala. Sa ilang tanaw. But it will not be changed in the sight of God. Paigsoon ko sige, no, if it is sin in the sight of God. You cannot say, Pastor, daghan nami, nagsabot mi nga, okay na lang na. No. Amen? Pag sala, sala. Pero sa ila, dili sala. So wala na sila recognition. Wala na sila kabalo, unsay sala, unsay dili. Paigsoon ko sige, no, ang pagpangawat, sala. Amen? Ang pagpangurakot, sala. Ang pag-dishonest, sala. Siya, okay naman na sa man, Pastor. Sa ila, pero dili na, sala na atubangan sa Ginoo. Bahalag pobrita, basta honest ta. Sa so, man dagang tagkwarta, unya atong kinawat. Amen? Abot ang panahon nga tong luhon ta sa Ginoo. Now, kung para nimo okay lang ang kalibutanong butang, mga butang nga dili imong gihimo sa kalibutan, bahalag para sa uban okay, pero sa Ginoo dili na. Ayaw nagbuhata. In Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on the things above, not on the things on the earth. Number 2, the decline in devotion. So, ato makita diri the word, forget the Lord their God. Nalimot na sila sa Ginoo. Ni-decline ang ilang devotion sa Diyos. Nawala na ang ilang gugma sa Diyos. Sa una, encourage kayo. Sa una, grabe yun. Ginoo yun ang alaga, grabe yun. Na-feel nilang gugmas nila sa Ginoo. Pero hinay-hinay, nawala na. Hinay-hinay nga pagkalimot sa Diyos. Kaya so anon, inauton ta. Yes, nunay panahon nga madasigon ta, nunay panahon nga luya ta. Aban akong i-pray nga bisan luya ta, magpadayon ta sa pagsimba. And we need to kneel down and pray, Lord, please help me. Dili tanan nga panahon, okay kayo atong kinabuhing Kristohanon. Aban maigsoon ko sa Ginoo, do your best to serve God. Do your best every morning that you read your Bible and pray. O ikinaiya, if you have problems, ayaw na yung pag-una-una, ka mangutang. Ampo sa Ginoo sa duula. O sa Kristohanon, pag naay problema, labi na kwarta, mag-text dayon, mamaylo dayon. Ayaw sa isumbong sa Ginoo. Kung naa kay gikasukan, nga mura gikuang ka, gibinuangan ka, luhod sa Lord, tabangi ko Ginoo. Lord, tagay ko grasya. Ayaw dahi pagdalag sundang. Ayaw dahi awayan. No. Christian, importante kaya nga itong devotion diya sa Ginoo. In Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee. Revelation 2:4. Because thou hast left thy first love. And Church of Ephesus, dunay ika-sulti ang Ginoo nila. They left their first love. Unsa man ibot pasabot sa first love. Kaning first love, kung ato ning tanawon sa 1 John chapter 4 verse 19. Ingon ang Ginoo, we love Him because He first loved us. Nahigugma ta sa Ginoo, kaya ang Ginoo may una nga nahigugma na to. The first love of God is souls nga maluwas. Mao nang naluwas ta kay gihigugma ta sa Ginoo.
Ang Ginoo dunay ikasulti sa Church of Ephesus nga ilang gibiyaan ang ilang first love kay wala na sila'y kahangawa sa mga kalag nga maluwas. Wala na sila'y kahangawa sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga maluwas. Sa una, murag magulanon sila sa mga tao nga wala pa diha sa Ginoo nga wa ma-save. Doon na sila mag-desire sila pagsulti sa mayong balita. Pero this time, wala na. Ang igsoon ko sa Ginoo, kung naana nimo karon, wa na kay kasing-kasing nga mga kalag maluwas, wa na kay pagunahuna unsa imong mahimo para makatabang ka sa misyon, sa buluhaton sa Ginoo. Now, that's another state of apostasy. The time will come nga dili mo dili nimo matag-an, wala na ka sa simbahan. Nawala na ang imong pagtuo diya sa Ginoo. So di na to kalimtan ang atong first love. Ang first love sa Diyos. Let's invite souls, people to come in our church every Sunday. Labi na karong church anniversary. The people in the church of Ephesus were obviously not living in a holy lives also. Not only they don't love any more souls, wala na sila magkinabuhi. Usay ko ang problema tungod kay murag kung mangabig tagkalag, usahay, nagkinalan magtarong ta. So ang atong gusto, ang atong kinabuhi, di ta magtarong. Kay soon ko sa Ginoo, wala diha sa pagkinabuhi sa sala ang malipayon nga kinabuhi. There is joy, there is peace, there is blessing sa kinabuhi nga nagpuyo nga balaan. Now, ang mga daang Kristohanon dili na regular sa ilang pagbasa, pagampo. Pagbasa sa Biblia o pagampo. Dapat atong i-check kuno ang atong daily devotion. Wala na bata sa una unsa may imong gibuhat siya sa Ginoo. Dapat mag-grow kita spiritually. O sa itugot sa Ginoo nga na mga problema sa imong kinabuhi, itugot sa Ginoo nga kinini ang doon ay mga misunderstanding sa ubang Kristohanon. God wants you to grow. God wants you to your imong spiritual life mo tubo ka. No? O ang gusto sa Diyos nga mupadayon ta. Di na tutugutan nga maluya ang atong espirituanong kinabuhi. Christian life is a battle. Amen? Kapoy naman, pastor, sa una, kung sa una rato, grabe ko sa una, magsulwining ko, sa una, grabe, sayog ko mata, magbasa sa Bible, mag-ampaw. How about today? Now, because of that, ang nasod sa Israel sa una, grabe nilang tawag sa Ginoo because they have plenty of enemies. Nagpalibot nila. But this time, because of declining their devotion to God, napildi sila sa gubat. Again and again, when the king did even the sight of God, they lost the fight, they become slave. Problema na sa tanawan niyo ang nasod sa Israel. Balik-balik na yun na. Hayahay sila, pildi sila, nga naman, ibiya na po sila sa Ginoo, hayahay na po sila, kaya mangita sila sa Ginoo. Pag magkalisod na sa sila, mutawag na sa sila sa Ginoo, i-bless na sa sila sa Ginoo, pag hayahay na po sila, malimtan na sa nilang Ginoo, mubalik na sa sila. Christian, ingunana na lamang yun ang atong kinabuhi. Kung hayahay ta, wala na, malimtan na ang Ginoo. Kung lisod ta, mubalik na po to sa Ginoo. Now, Christian, ang gusto sa Diyos, God is going to bless you more and more. The more God is going to bless you, the more you're going to serve God faithfully. Ako gitudlo ninyo, why I gave more than tithes, because the time na diin, bless ko sa Ginoo, I said, Lord, I need to increase my giving. Again and again, because God wants me to nga mo tubo ang akong pagtuo diya sa Ginoo. Ayaw kung naa ka sa hayahay karon nga lugar, ayaw nagbuhii ang Ginoo. Pangalagad ang Ginoo. Sometimes Satan, he wants to,
yang i-distort ang imong mind, and, okay ra, wala ang Ginoo. Muna magkuana ka, magbinugoy na ka, kay okay na ka. Diyan na sa iyo. Diyan na sa maabot nimo ang mga problema sa imong kinabuhi. So, ang apostasy, ato ning timanan, mo decline na atong devotion sa Dios, basin, di lang nimo mahibawan, wala na ka diha sa Ginoo. Kung nawala na nimo ang desires nga mag-faithful ka diha sa Dios, ang yawa nagmadaugo na sa paghimo nimo nga mubiya ka sa Dios. Dili ka diretso mubiya, Satan knows about that. Kung sila ang baki daw, ibutang nimo sa init nga tubig, dili gina siya maluno dito sa init nga tubig, mulukso na siya. Pero kung magbugnaw nga tubig imong halingan, ibutang nimo ang baki, dili siya mulukso antod nga mamatay siya. My point is this, ang Kristohanon, no, hinay-hinayon ta pagpabiya sa atong pagtuo diha sa Dios. Muna importante kaayo ang atong devotion sa Ginoo dili mo decline. Amen. Dili ka sa una faithful ka magsimba, karon di na. Talagsa na lang ka mo simba. Sa una everyday magbasa ka sa Bible, dili na. Sa una makonsensya ka, mag-uol ka, kundi ka makasulwining sa usa ka semana, karon dili na. Now Christian, why God is blessing us, why God is blessing you, because your heart is for God. So inautun ta nga inyo nang masabtan, ayaw mo pagtugot nga ang yawa maginahinay o himog mga pamaagi nga malayo ta sa Dios. Ang gusto sa Dios, you become faithful to Him aron mahimo kang malipayon nga Kristohanon ug ang imong kinabuhi puno sa panalangin. And Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessing. Amen? A faithful man shall abound with blessing, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang mga nagdali og kadato, yan na mo simba. Wala na'y panahon sa Ginoo. Dili sila mga inosente. Naon sa atong buhaton na kita, ang atong mga anak, o kita, dili ubiya sa Ginoo. Don't decline your daily devotion to God. Always go to the church. A priority ang mga butang na sa Ginoo that every Sunday, be faithful praying and reading your Bible every day. Every Sunday, you're in the church. Every day, you're faithfully praying and reading your Bible. Now, work out your own salvation, the Bible says. It is not salvation your soul, but it is salvation to survive from apostasy. Kaya kung dili ta magbantay, di ta mo work out, no? Mawala ta sa atong pagto. Once you are saved forever, yeah. Backslide ka, basta tinuo lang yan luwas yung ka. Pero ang imong kinabuhi, mahimong dili panalangin sa uban. Daghang mga tao di mo dawat sa Ginoo, kay mapandol sila sa imong kinabuhi. Maybe your children, dili mo sunod nimo sa imong pagtuo because napandol sila sa imong kinabuhi. Now God wants you na dili mo decline ang imong devotion diya sa Ginoo. Number 3, last. The degradation of doctrine. Now, Sir Baalim and the groups, sa una, yung sala, dili mi mo na diya. Sala na, pagsimbag Diyos, pero kalit lang ni apil na sila. Ang mga katawan sa Diyos na usab, ang ilang doktrina, nagsimba na sila og Diyos. Now, kung ang atong kasing-kasing layo na sa Diyos, mausab na ang atong doktrina. Siya, okay ra na, mangawat, basta ginagmay ra. No? Now, sa una, hadlok yung kamang hambog, kay masuko ang Ginoo na, hadlok ka musukol sa imong parents o sa pastor. Karon, kay nawala na imong devotion sa Ginoo, di na ka mahadlok. Di ka na mahadlok manghambog. Di na ka mahadlok musukol sa authority.
Because your changed doctrine, usab na ang imong doktrina. Christian, even how blessed you are now, don't be changed. Amen? Stay humble. Because God resisted the proud. Satan will use pride nga mubiya ka sa imong pagtuo. That he will change your doctrine. Murag okay na nimo, dili na sala. So namin kapag hinay yuta ha, kay dili kita patakag sulti, kay masuko ang Ginoo. Karon di na ka mahadlo. Because there's change of your doctrine. Ang Biblia murag dili na mo oy magbuot nimo, ikaw na magbuot sa Biblia. There's danger about that. O ginahinay na dayon, mawala na ka sa imong pagkakristohano. Hantod mo balik ka sa karaan imong pagtuo. In 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Ya all of you subject one to another, and be clothed with humility. Kaning humility, kaning pagpaunod sa nun, masuot ni mo ni. Isanina ni mo ni. For God resisted the proud, and He give it grace to the humble. The word resisted means, ang Ginoo mo kontra ni mo. Kung sa imong buhaton, ang Ginoo mo kontra siya. Gusto niya nga di ka mo success. Do you like that? Christian, ang gusto sa Ginoo magpainobsanon ta, pero sa diha na ganing nga mo degrade na ganing ang imong pagtuo, ang imong doktrina di na mao. Mayan kag okay ra na. Now in Proverbs 15 verse 25, the Lord will destroy the house of the proud, but He will establish the border of the widow. The Lord will destroy the house of the proud. Ang Diyos muguba siya si panimalay nga garboso. But He will establish the border of the widow. Usay mga Kristohano, usay, you know, ako sa din say mahimo, pero mga ko pasaylo sa Ginoo. Kato kitang mga nindot nga lugar, doon na kay success. Gusto na ito i-post sa Facebook. What is the purpose? To show them. Adto ko dito, pero there's nothing wrong. Depende lang sa ito kasing-kasing, ha? No, kuan ko, kaunor ko, nakadawat ko ani. But Christian, you must guard your heart. Amen? Kay basig ang nang-motivate ni mo niya na, garbo na. And because of that, God will resist you. Mas maayo pag maghilom ka nga ang Diyos mo kuyog nimo. Amen? Daghang kong mga ginikanan, we are too proud sa ilang mga anak. Kung anak, grabe ka bright ni, grabe ni. Grabe kayo ni. Nakita na ko when they're children, become mature, wala gay ayo ang kinabuhi. You know why? Because God resisted the proud. Amen? Don't be proud. Don't change doctrine. Proud is sin against God. To exalt yourself, it is sin against God. That's it. Don't be changed. Okay naman ang hambog ta, pastor. Okay naman na ako na ang kunon kabalo kani kaning mga yuta dire. Ako ni. Usahay biya po ingon ko niya na wa man tay exempted. Ako sa day ko, Lord forgive me. Lord ang hambog ko. Doon ay usa ka tatay nga daghan siyang anak, iyang anak 20 ka buok. Anak sa gawas, anak pa sila nag-ila, anang pakamatay na niya ba, igipatawag. Niya, sa diha nga iyang mga anak, nagatubang na niya, murag na namilit na siya, inayang mga anak, mga anak. Kita mo aning yuta, tungkod sa inyong makita, padulong dito sa baybay. Basta naku ang yuta niya. Ayaw ganyan yung ibaligya. Excited kayo ang mga anak niya. Kaya pagkadagko, ginatugbahin na ni. Then say usa ka anak nga kuyog giniya ba? Ingon siya, tay,
Wa maka magsulti nga ato day ng mga yuta di ay. Karon lay ka nagsulti isa. Maubitaw na ngayon na ibaligya kay di na atong yuta. Mga Kristohano, no? Ayaw ta pagkausab. Anong mausab ang atong doktrina? Because we are proud. In Jeremiah chapter 3, verse 15, hear ye, and hear ear, be not proud, for the Lord hath spoken. Usahay tungod sa garbo mausab ang doktrina. Nagtuo ta nga mas maayo kakay sa uban. Ang apostasy mo ni pagbiya diya sa atong pagtuo. Christian, dishonesty is sin against God. Don't change. Amen? Dahil na, Lord, I will not change. Dili kay mingong ka, okay naman ang mangawat, manglimbong. Kay kung manglimbong ta, patay. Kung dili ta limbong, patay gihapon. Lagi, patay, pero Kristohanon man ka. Ha? Dapat Kristohanon ka, honest ka sa iyong trabaho. Mga Kristohanon, dishonesty is sin against God. Live that doctrine. Don't be changed. 10 years from now, don't be changed. 50 years from now, don't be changed. Proud, dishonesty, sin against God. Don't be changed. Worshipping idol is sin against God. There's only one God in heaven. The instruction of God, they're very simple. We need to worship God in spirit and in truth. Spirit means nothing. Wa kay makita. Una na kay Diyos, ngay mong giludan, yung kamao niya ang tinuod nga Diyos. That's not God. That's Satan. Because the real God is omnipresence God. Omnipotent God. Pwede niya kung sa iyang nawong. So you are not serving the true God when you are not disobeying the instruction of the Bible to worship the true God. Kung worship pa sa tinuod nga Diyos o simbahan siya sa Espiritu, di makita, o sa kamatuoran sa Bible. Amen? That's the reason why in our worship, we preach the Bible. Ayaw mong katulog diha. Ha? Paminaw mo sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, magsuon ko sa Ginoo sa katapusan. Ang apostasy mo na pagbiya sa pagtuo. O di ta magbantay sa atong kinabuhing Kristohanon, basin sinog tuig, nibalik na ta sa atong karaan nga pagtuo. Apostasy o pagbiya sa atong pagtuo, pwede na mahitabo kanatong tanan. Even myself. O masayod nga dunay pastor gani nga nahimong membro ni Kibuloy, pwede na. You will change your doctrine. Wala exempted na to, only by the grace of God. Ay boss, importante kayo, we need to hold on. Ay mong devotion, ay mong pag-ila sa Diyos, unahagin ng Diyos. Salamat ko ninyo mga members sa church, kung nakita, you're so faithful. Sa kung sa'y nahitabo sa inyong kinabuhi, nagpadayon yun ka mo sa pagsimba sa Ginoo. Bisan pa ni atong nili maayo nga nahitabo sa inyong kinabuhi. But you continue serving the Lord. Ang Diyos magapanalangin ninyo, the blessing nasa unahan, nagulat ninyo. Just continue serving God. Be faithful kanunay sa imong pagsimba o sa daily devotion sa Diyos. Ang mga Israelites, nahimo silang ulipon sa ilang kahaway. Nahimo silang makaluluoy because they became apostate in the sight of God. They are not practicing anymore about Christianity. Pwede ka baptist, pero wa ka mag-practice sa imong pagkakristohanon. Di na ka mo basa og Bible, di na ka mo simba, wala na tanan. And that's a very negative thing nga mahitabo sa akong kinabo. What if ka ha? Kung mamatay namin ni Jima, kanya nga akong mga anak, wala na. Si Amam, di na mo simba. Si Rendel, si GR, asawa ni GR. Muna kaningalan sa simbahan, ako may gadunit aning, ang ipalit na to ni sa church is 1,000 square meters. Ang 20,000 akong gidonate, kwarta sa SLB.
Ako gining gipirmahan. Para kung mubackslide ang akong panimalay, di nila mabawi. Tiyan mo ka na kung ako aningalan, niya mubackslide ang akong mga anak, wala na, daghang mga simbahan, nahimo ng kuan, tindahan sa hardware. Kaya gipalit sa Chinese, kaya ngalan sa pastor. No, delikado. O sa iampot na ninyo ang akong mga anak. Kinaon, si Undo, gibali naman ni mo doon. O, gibali na ni Undo. Ingon sa nga ibalin mo, pastor. Because I want to be sure that will happen. Kaya ang apostasy, dili na nato, dili na makaingon nga, di na mahitabo, pastor. Even you, yourself. Doon si Paul, kung ikaw nagtuo nga, puwang ka, maayo ka pagkabarog, magbantay ka. Because Satan is working hard against us. Now, don't allow the steps of apostasy na naanato. The problem of every believers, we are used sa mga blessing nga atong naangkon karon. And we are not enough grateful to God what we have. Kung mao'y hinungdan, naluya ta sa pagsunod sa Diyos. Christian, dili tanan gitagaag kay gayunan sa Ginoo, mga lagad sa Diyos. Dili tanan nga naa parihan nimo na trabaho. Dili tanan mga tao gitagaag opportunity sa Ginoo. Parihan nimo karon. Atong alagaron ng Diyos. Amen. Atong simbahon ng Diyos. Naamang gani mga problema sa atong kinabuhi gitugot na sa Ginoo aron ta mo grow. Pero dapat maigsoon ko sa Ginoo. Dili ta mo gintang ang atong debosyon sa Ginoo. It is a big challenge sa imong kinabuhi. How about your heart this afternoon in serving the Lord? How about maybe, Pastor, I'm very excited. To God be the glory. But how about the others? Pastor, sa pagkatinuod lang, nalayo na ko sa Ginoo ang akong kasing-kasing. You need to fight. Dapat mo fight ka. Dapat early in the morning, you like it or not, you need to pray. You need to read your Bible. Whether you like it or not, invite Mister to come to the church. Exercise your Christianity. Amen? Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. I-bless ka to Ginoo. In Jesus' name we pray.